Anong ipapayo natin sa ating kapatid? Silang may problema. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd, unang-una, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam. Yung takbo ng buhay ng tao dito sa mundo, punong-puno talaga ng iba't ibang mga pagsubok sa kanya. Wala nung nilikha siya ng Allahu Ta'ala. Inna dunya, ulikat adarul ibtila. Nilikha ng Allahu Ta'ala yung dunya na ito talagang lugar ng pagsubok. Annal akhirah, at yung kabilang buhay, yung jannah, darul jaza. Yung jannah talaga, ito yung lugar ng gantimpala. So alisin natin sa puso natin na yung dunya talaga, lahat ng pwedeng makamit natin ng kaligayahan ay nasa dunya. Dapat paniwalaan natin ng dunya na ito, isang lugar ito ng punong-puno ng pagsubok Ng pagsubok. sa atin bilang tayo mananampalataya kay Allahu Ta'ala. Sa isang tao na iba't iba yung kanyang nararanasan sa mundo ng pagsubok, minsan problema sa kanyang pamilya, Tama. problema sa kanyang hanap buhay, problema sa kanyang business, problema ng pagiging estudyante. Ay dabod da awalan ay ya'taqid al-insan, unang-una dapat paniwalaan ng tao na yung dunya na ito ay zaila, ay mawawala din. Tama. Hatta tahun alay, o para maging magaan sa kanyang puso na itong problema na ito ay panandalian lang, kasi nga yung dunya panandalian lang. Allahu Akbar. Yun yung unang-unang ilalagay niya sa kanyang puso at isipan. Nang walang permanente sa dunya, pati nga ultimo mismo yung dunya, hindi mananatili dito, kundi mawawala din. Ano pa kayo yung problema ng isang tao dito sa dunya? Kaya nga walal akhiratu khairul laka minal ula. Ang Allah Ta'ala nagsabi nga na mas mainam talaga sa isang mananampalataya kay Propeta Muhammad sa lahat ng mananampalataya na yung kabilang buhay ay dapat niyang paniwalaan na ay mas mainam sa kanya. Ano man ang nararanasan niya mga pagsubok sa dunya, ito ay pagsubok na nanggaling kay Allah Ta'ala. Kaya dito maging obligado sa isang mananampalataya na naman pagsubok na dumaan sa kanya ay labuda ay yasbir. Magkaroon siya ng sabar kay Allah Ta'ala. Kaya nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang tinawag lahat ng mga mananampalataya sa dunya na ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru. O kayo mga mananampalataya, isbiru. Kayo ay magkaroon ng sabar. Kailangan ninyong labanan yung sarili ninyo sa pagsabar din. Kailangan natin i-train yung sarili natin sa lahat ng mga pagsubok sa dunya na magkaroon ka ng sabar. Sa tuwing na lang ba nagkakaroon ka ng pagsubok sa dunya ay dapat lang ba nagagalit tayo? Sa tuwing na lang ba nagkakaroon tayo ng mga problema ay dapat nagwawala tayo lahat nirereklamo natin? Ang binanggit din sa atin ng Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'. At namin kayong susubukan sa pagkatakot at pagkagutom. Dito tinutukoy ito na mawawalan ka minsan ng trabaho. Hindi sa lahat ng sitwasyon maganda yung takbo ng buhay. Hindi sa lahat ng sitwasyon araw-araw mayroong kang sumasahod ka. Hindi araw-araw expected mo na bukas kinabukasan maganda yung takbo ng buhay ng isang tao. Ay dapat matuto ka rin magsabar kung halintulad na marunong ka magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala, sinabi din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'liman bilang pagtuturo sa kanya at sa lahat ng umma, wasbir wa ma sabruka illa billah. Magsabar ka at ang pagsabar mo ginagawa mo yung para kay Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Huwag kang malulungkot ya Muhammad, magkaroon ng kalungkutan sa pagkatao mo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo bilang Muslim ka. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun. At huwag mong hayaan yung sarili mo sumisikip yung dibdib mo sa mga tao ng mga kafir na hindi mananampalataya sa iyo. Umabot sa punto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang saan para nagigilty siya kasi walang naniniwala sa kanya. Umabot sa punto na gusto niyang sisihin yung kanyang sarili, kaya sinabi ng Allah Ta'ala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Ya Muhammad, siguro nagagalit ka sa sarili mo, nagigilty ka kasi hindi sila sumusunod sa iyo, hindi sila naniniwala sa iyo, ya Muhammad. Kaya dito ang payo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang mananampalataya sa lahat ng ibtila, sa lahat ng pagsubok sa kanya ay labuda yata'allam as-sabr. Dapat ay yata'allam as-sabr, ay matuto siya magsabar sa lahat ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala. Nanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib min. Yusib min. Sino man ninais ni Allah Ta'ala ng kabutihan sa kanya, bibigyan siya ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Tamhisan. Ibig sabihin, nililinis ni Allah Ta'ala, dinadalisay ng Allah Ta'ala yung puso ng isang tao sa pagitan ng pagsubok para mas lalong lumabas yung pagiging ikhlas mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagitan ng bala at sa pagitan ng pagsubok na nanggaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binanggit din sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Katotohanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza, yung lakilaw ng gantimpala ng reward na makakamit ng isang mananampalataya nakadepende sa laki ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala.
Dapat magkaroon ng isang akida, ng isang konsepto sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinusubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi ng din sa hadis ng Rasulullah sallam na nanggaling kay Anas radiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah sallam, la yatamannayanna ahadukumul maut bidurrin asaba. Huwag na huwag ninyong panalangin yung kamatayan sa inyo kapag tinamaan kayo ng pagsubok sa buhay. Huwag ninyong panalangin porkit nagkaroon kayo ng pagsubok. Fa in kana labudda fa'ilan falyaqul, kung maaari lang sabihin ng isang tao sa kanyang dua na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na dua sa kanyang pagsubok sa buhay niya, sa pamilya niya, sa pagiging estudyante niya, sa kanyang business, sa kanyang trabaho. Sabi ng Rasulullah, Allahumma ahyini. Sabi niya, Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li. Ya Allah, panatilihin mo akong buhay. Buhayin mo ako, Ya Allah, kung ang pagkabuhay sa mundo ay mas mainam sa akin. Karugtong, watawaffani idha kanatil wafat khairan li. Patayin mo ako, Ya Allah, kung ang kamatayan ay mas mainam sa akin. Wal anbiya alayhi salatu wassalam, at lahat ng mga propeta alayhi salatu wassalam, binigyan din sila ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Umabot nga sa pagsubok ni Nuh alayhi salam, yung kanyang anak hindi naniwala sa kanya. Umabot nga sa punto ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung kanyang tatay hindi naniwala sa kanya. Umabot nga si Maryam alayhi salatu wassalam na bilang babae na manganganak siya ng walang tatay, pagbibintangan siya ng mga tao na lalaki ng hindi kasal. Kaya nga binanggit sa Quran, kayfa yakunu li walad walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Paano kung magkakaroon ng anak? Wala naman ng kasawa, hindi naman ako nagalaw ng lalaki. At kung pinagkalooban siya sa loob ng sabar na yon, sabi ng Allah, na magkakaroon siya ng anak at mabubuntis siya ng walang tatay, at manganganak siya sa tindi ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala na manganganak ka ng birhen siya, nang wala siyang asawa. Okay na yung pagsubok na ganun, pero yung pagbibintang ka ng mga tao sa mga bagay na hindi naman karapat dapat sasabihin na nanlalaki ka, na hindi mo asawa, anong sabi niya sa oras na siya'y manganganak? Sabi niya ni Maryam alayhi salatu wassalam sa aya na binanggit ng Allah Ta'ala, ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Sana naman, sabi niya, namatay na lang ako. Sa tindi ng pagsubok. Pero sabi ng Allah, sa tindi ng pagsubok, pero sabi niya, wa kuntu nasyam mansiya, pero nakalimot ako. Dahil sa pagsubok na yun, nakalimot ako, pero yung bagay na pinagduan niya, hindi naman talaga dua, dahil nga sa tindi ng pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala. Pagkatapos nun, hindi pa nag-umpisa, hindi pa natatapos yung pagsubok sa kanya ng Allah Ta'ala sa bagay na yun. Ano pa? Dadalhin niya yung bata sa kanyang lugar na kung saan sino ang ituturo niyang tatay ng bata. Pagbibintangan ka ng mga tao sa mga bagay na hindi mo ginawa, walaking wara adhalik, pero kung iisipin mo sa likod na yun na binigay sa kanya ng Allah Ta'ala, kung alam lang ng mga tao na propeta yung dala-dala niyang bata, kaya nga dito, fanataka as-sabi, nagsalita yung bata na yung shahadatan bilang saksi ng kanyang ina ay malinis. Qala inni Abdullah, ay ako ay lipin ng Allah Ta'ala, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Pinagkalooban ako ng sagra ng kitab ni Allah Ta'ala at ginawa niya akong propeta. Isipin mo, sa haba ng pagsubok ni Maryam alayhi salatu wassalam sa kanya, ay meron pala sa likod na isang magandang balita na binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At lahat ng mga tao nagunahan sa kanya. Sino sa inyo mag-ahalaga kay Maryam alayhi salam, kasi nalaman nila na ganun. So, innal insan, sa isang tao, yantazirul faraj ni Allah Ta'ala. Dapat antayin niya yung bagay na tutulungan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng pagsubok. Ayadullah, magdua siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahiling niya kay Allah Ta'ala, yufarrijul humum wal ghumum. Alisin sa kanya ng Allah Ta'ala yung kalungkutan, yung problema. Kahit nga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa kanya ng Allah Ta'ala, nung umabot sa punto na stress din siya, nasaan niya yung wahi? Sinasabi niya ni Abu Lahab, pati kanyang asawa, pati ng mga Quraysh, iniwang ka na ng Panginoon mo. Hindi ka totoong propeta. Umabot ng ilang buwan, walang wahi na dumating sa kanya, na-stress siya sa sinasabi ng mga tao. At dito binaba ng Allah Ta'ala, duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, hindi ka iniwan ng Allah Ta'ala. Ito yung alipin ng Allah Ta'ala, labudda ay yatasabbar. Magkaroon siya ng sabar kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng pagsubok. Kahalintulad, marunong siya magpasalamat sa lahat ng biyaya na tatanggap niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung iisa-isahin natin, subhanallah, kung wala pa tayo sa mga pagsubok na dumating sa kanila. Kaya nga dapat nakinig natin yung mga kisah sa salihin, tingnan natin yung mga salihin
yung mga salihun, ng mga salihat, kung paano sila binigyan ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Ang mahalaga, yung iman mo, pananatiling safe yung iman mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mawalan ka ng dunya, maibabalik pa yan. Mawalan ka ng sapatos, ng sasakyan, ng bahay, ng kotse, ng lahat ng mga yan, maibabalik pa yan. Pero yung pinakamatinding pagsubok sa'yo na hindi mo alam kailan maibabalik yan, kapag nawala yung sala mo. Sigurado ka ba maibabalik mo yan? Kapag nawala yung Quran mo, yung zikir mo, yung sa fasting mo, yung lahat ng ibada mo kapag nawala yan. Kaya nga sabi kabilang sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, huwag mo gawin yung pagsubok na amin sa aming relihiyon, ya Allah. Huwag mo gawin yung pagsubok na amin sa aming relihiyon. Kasi kapag dunya yung nawala sa atin, okay lang yan kasi maaring palitan yan. Pero kapag relihiyon ay mawala sa atin, may papalitan pa ba yan? Hindi mo alam kasi kapag ida sulibat minnal iman, kapag tinanggal ng Allah Ta'ala yung iman sa atin, ano na? Sino magbabalik niyan? Di ba? Kaya ang mahalaga nandiyan yung pananatili natin yung iman, mahalaga nandiyan ang pananampalataya natin despite na iba't ibang pagsubok, ang matatakbuhan mo lang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magdua kay Allah Ta'ala, magsabar para sa Kanya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan ang isang may papayo natin sa lahat ng mananampalataya para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala.